Sir, sorry po, ito medyo ano lang, Sure, yung sure. duda ng iba, baka naman Mm. po press release lang yung kunwari hinahanap ang inyong kliyente, pero the truth is, totoo itong sinasabi na ayaw siyang pauwiin na presidente at maging ni Speaker Romualdez kasi nga pag Mm. umuwi siya, sabit silang lahat. Sinabi niya yan. Initially, di ba? I think Yes, yes, sinabi niya yan sa mm, video na huwag kang mm, uuwi dahil oo, we will oo, take care of you. Yun yung oo, sabi niya. oo, But walang deal after that. Alam mo, Ted, ang hirap nung hindi plausible yung sinasabi na may deal eh. oo, Kasi hindi naman ang presidente, hindi naman palasyo ang may control dun sa passport cancellation. mm, Yung Sandigan Bayan ang gumawa nun. mm, You see, so kahit may deal with the palace, mm, hindi mo pwedeng utusan yung Sandigan Bayan na gawin mo ito, huwag mong gawin ito. mm, Unless sa sinasabi nila, kaya ng palasyong Sandigan, I doubt it. Opo. You see, so why would he deal with the palace who has no power to grant what he's asking for? Ah, Di ba? It doesn't make sense. ano ho pa talaga ang inyong kliyente? Mayroon ba siyang Portuguese passport? Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi kung tanungin ko yan, meron na akong half confirmation in my mind na nasa Portugal siya. Di ba? It will give me a hint and I don't want a hint. I don't even want a hint. Oo po. Kasi, well, siguro yung iba nakikinig ngayon sa amin, parang baka po hindi naniniwala na hindi nyo alam kung... I know. Ang tawag na nga sa akin, attorney, I don't know eh. Ewan ko. Talagang hindi ko alam eh. I don't want to know eh. I don't know why. Hindi ko alam kung ba't hindi maintindihan ng ibang tao yun. Ano ang kanyang ipinresent na ID doon sa notaryo sa Sweden? Good question. Parang SSS ID yata. Yata, I'm not sure. Hindi ko na. Kasi wala pa ako nung final yun eh. Pinadala lang lahat doon pagkatapos yung office na yung nag-assemble. Pero ano ba ang format noon? Kasi sa atin po dito, di ba, subscribe before me, right? Correct. May mga words to that effect. Opo, and presented yung kanyang identification. Correct. Opo. Correct. Yung pong ito, yung inyong isunumite sa Supreme Court na dokumento, pero hindi nyo alam kung anong ID ang kanyang ginamit doon? Hindi ko matandaan. Nakita ko nung pag-uwi ko, nakita ko. Pero one day lang ako sa Manila eh. After one day, umalis na ulit ako eh. Dito lang naman ako sa Pilipinas. But here's the thing, Ted eh. Yung mga foreign transactions na ganyan, foreign legal transactions will depend on the law where where it occurs. Okay. Kaya yung validity nung pag-subscribe niya, nung pag-notarize, will be determined by Swedish law, not by Philippine law. So, kung ang punteriya is whether or not valid yun under Philippine law, ang assumption is valid yan under Swedish law. We're bound to observe under international law na kung valid yan sa Sweden, dapat valid dito sa atin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!